Sa mundo ng showbiz, hindi lang kasikatan at talento ang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang buhay pag-ibig ng mga artista, lalo na kapag ang kanilang napapangasawa ay kabilang sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Pero sino-sino nga ba ang mga artistang ito na piniling iwan ang spotlight o di kaya ang mas pribadong buhay para sa isang mas marangyang buhay? At gaano nga ba kayaman ang mga lalaking kanilang napangasawa? Mula sa mga bilyonaryong negosyante, mga politiko, hanggang sa mga business empires, aalamin natin yan sa Top 10 mga sikat na artista na nakapangasawa ng mayaman. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. 10. Alodia Goshenfiao Kimbo. Ang sikat na cosplayer at content creator na si Alodia Goshenfiao ay napangasawa ang mayamang negosyante na si Christopher Kimbo. Siya ang president at general manager ng Calabria Company Limited mula 2013. Ang kumpanyang nasa likod ng Novellino Wines na itinatag ng kanyang ama noong 1999 at isa na ngayon sa mga nangungunang wine brands sa Pilipinas. Ang ama ni Christopher na si Vicente Kimbo ay nagtrabaho sa iba't ibang multinational companies tulad ng Procter & Gamble at Pepsi at nakatira sa 8 bansa dahil sa kanyang karera. Kaugnay din ang kanilang pamilya sa politika sa Marikina dahil pinsan ni Christopher si dating Congressman Miro Kimbo. Matatanda ang ikinasal ang couple noong Valentine's Day, February 14, 2023 sa Marriott Hotel, Pasay City sa isang engrande at fairy tale na seremonya. Kabilang sa mga dumalo ang mga kilalang business magnates sa bansa tulad nina Hans at Caroline C, Robina Gokongwei-Pe, Manny at Cynthia Villar at sina Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden Ko. Ngayon, happily married na ang mga ito, lalo na nang biyayaan sila ng isang anak. 9. Hayden Ko. Hindi lamang isang kilalang cosmetic surgeon at social media personality si Hayden Ko, kundi isa ring matagumpay na negosyante. Siya ang managing director ng Bello Medical Group, isa sa pinakasikat at pinakamalaking beauty empire sa Pilipinas. Napangasawa niya ang founder at owner nito na si Dr. Vicky Bello, ang sikat na celebrity dermatologist. Nagsimula umano ang kanilang love story nang magkakilala sila bilang judges sa isang beauty contest. Sa kabila ng kanilang 23-year age cap, tumagal ang kanilang relasyon at umabot ng 12 taon bago sila tuluyang nagpakasal. Noong 2017, ikinasal ang dalawa na siyang binansagan ng marami na isa sa Crazy Rich Asian Weddings sa Pilipinas, na ayon sa mga ulat gaya ng ABS-CBN News, umabot di umano sa approximately 80 million pesos ang nagasto sa engrandeng kasal. Matapos ang isang simpleng civil wedding sa Maynila, lumipad sila patungong Paris para sa isang fairy tale na selebrasyon. Nagsimula ito sa yacht cruise, sinundan ng religious ceremony sa The American Church in Paris at nagtapos sa isang napakagarbong reception sa Palais Garnier. Samantala, hindi naman lingid sa publiko na ang kanilang anak na si Scarlett Snow ay na-conceive sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF sa halagang $200,000 o roughly 8 million pesos sa panahon na yon ayon sa mga ulat. 8. Krista Ranillo Lin. Ang dating sexy actress na si Krista Ranillo ay matatandaang bigla na lang naglaho sa mundo ng showbiz sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Mula sa pagiging anak ng mga artista na sina Matt Ranillo III at Linda Tupaz, iniwan niya ang spotlight upang mamuhay ng tahimik sa Amerika. Ngunit hindi lang basta simpleng buhay ang kanyang pinasok, dahil ang lalaking napangasawa niya ay isang self-made millionaire na bumuo ng sarili niyang business empire
sa ibang bansa. Ikinasal si Krista kay Nino Jefferson Lim noong 2010 sa isang pribadong Jewish interfaith ceremony sa Long Beach, California. Makalipas ang 12 taon, muling pinagtibay ng dalawa ang kanilang pagmamahalan sa isang Catholic wedding na ginanap sa isang Catholic church sa Santa Clarita na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan na sinundan ng isang eleganteng reception. Ang kanyang asawa na si Nino ay ang founder ng Island Pacific Market, isang matagumpay na supermarket chain na nagsimula noong 2000 at ngayon ay may mahigit 20 supermarket chains sa USA. Ang negosyong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga produktong Pilipino na tumutulong upang maitaguyod ang kultura at pagkain ng mga Pinoy sa Amerika. Isa naman umano sa pinakamahalagang papel sa buhay ng mister ni Krista ay bilang isang ama, lalo na sa kanilang 5 anak. Ngayon, si Krista ay masaya na sa kanyang buhay bilang full-time mom malayo sa showbiz. 7. Donna Cruz Larrazabal. Nauwi sa kasalan ang blind date ng Cebu-based actress at singer na si Donna Cruz at ng kilalang ophthalmologist na si Dr. Potenciano Yong Larrazabal III noong 1998 kung saan naganap ang isang engrandeng wedding ceremony sa Basilica de San Sebastian sa Quiapo. Sa edad na 21, pinili niyang mag-settle down at kalaunan ay biniyayaan sila ng 3 anak na sina Belle, Sian at Gio. Bukod sa pagiging bahagi ng sikat na Cruz clan sa showbiz kasama sina Sunshine, Geneva at Cheryl Cruz, kahanga-hanga rin ang estado ng kaniyang asawa. Si Dr. Yong ay isang renowned ophthalmologist at laser eye surgeon at kinikilalang unang nagsagawa ng femtosecond no-blade all-laser LASIK sa Cebu at sa buong Visayas at Mindanao. Siya rin ang pangalawang surgeon na nagsagawa ng femtosecond laser bladeless cataract surgery. Siya ang chairman ng Cebu Cataract Foundation at Run for Sight Foundation na tumutulong sa mga nangangailangan. Isa rin siyang certified Ziz Smile Pro Surgeon at nakapagtala ng mahigit 1,000 successful eye procedures sa loob lamang ng 2 taon. Ang kauna-unahan sa Southeast Asia. Naging president din siya ng Central Visaya Society of Ophthalmology. Siya rin ang president at chairman ng Cebu Doc Group of Hospitals na siyang itinatag ng kaniyang yumaong ama na may hawak sa ilang ospital sa buong Cebu at Karatig probinsya. Hindi lang sa medisina siya namamayagpag. Isa rin siyang marathon runner na nakatapos ng mahigit 73 international marathons. Sa kanilang pamilya, sinusundan din ng kanilang mga anak ang yapak niya sa medisina. Sa katunayan, ang panganay nila ni Donna na si Sian ay nagtapos ng magna cum laude sa kursong Medical Biology noong 2024. 6. Claudia Barreto Lorenzo. Tulad ni Erich Gonzalez na pangasawa ni Claudia Barreto, anak ni na Marjorie Barreto at Dennis Padilla, ang isang miyembro ng mayamang Lorenzo family na si Basti Lorenzo. Ikinasal sila noong 2025 sa isang intimate at low-key ceremony sa St. James the Great Parish, Muntinlupa City, kasama lamang ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ayon sa mga bisita, simple ngunit elegante ang kasal. Wala masyadong programa at malaya ang mga bisita dahil walang mga typical na wedding rules. Nagkaroon lamang ng bouquet toss at ilang speeches mula sa ama ng groom na si Martin Lorenzo, ina ng bride na si Marjorie Barreto, pati na rin sa kapatid ng bride at kapatid ng groom. Si Basti Lorenzo ay isang accomplished golfer at nagwagi pa sa Open Division ng Manila Golf Club Championships, kung saan tinalo niya ang kanyang kapatid sa isang dikit na laban. Isa siya sa 12 anak ng industrialist na si Martin Ignacio Lorenzo o ang chairman ng conglomerate na First Lucky Holdings Corporation. Kabilang sa kanilang mga investments ang iba't ibang international schools at culinary institutions. Ayon sa speech ng ama ni Basti sa kanilang kasal, 15 years na nilang kilala si Claudia at sa edad na 25 na ikasal ito makalipas ang isang dekadang relasyon nila ni Basti. 5.
5. Erich Gonzalez Lorenzo. Matatanda ang umingay sa publiko ang secret wedding ng aktres na si Erich Gonzalez matapos makaisang dibdib ang mayamang businessman na si Mateo Rafael Lorenzo noong 2022 sa St. James the Great Parish sa Ayala, Alabang. Nagkakilala ang dalawa noong 2017 at ayon kay Erich, si Mateo ay isang persistent at consistent suitor niya. Sa kabila ng curiosity ng publiko, pinili niyang ilayo sa spotlight ang kanilang relasyon dahil nais niyang ingatan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Si Mateo Rafael Lorenzo ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. Siya ay anak ng business tycoon na si Martin Ignacio Lorenzo na chairman, president at CEO ng mahigit 18 kumpanya sa larangan ng real estate, agriculture, energy at food industry. Kabilang sa mga ito ang Central Azucarera de Tarlac at First Lucky Holdings Corporation. Tulad ng kanyang ama, si Mateo ay isa ring negosyante. Isa siya sa mga managing partners ng private equity firm na Sierra Madre at nagsisilbi ring board member ng ilang kumpanya ng kanilang pamilya, kabilang ang Central Azucarera de Tarlac at First Lucky Holdings. Siya rin ang chairman ng Restaurant Concepts Group Incorporated. Ngayon, mas pinili ni Erich ang isang tahimik at pribadong buhay bilang Mrs. Lorenzo malayo sa ingay ng showbiz. 4. Niña Jose Quiambao. Isang bilyonaryong negosyante at politiko naman ang napangasawa ng former Pinoy Big Brother Teen Edition housemate na si Niña Jose. Ikinasal ito kay Cesar Quiambao noong 2017 sa Cathedral ng Bayambang, Pangasinan. Bago ang engrandeng kasal, una na silang nagbalita ng I do sa isang civil ceremony noong January 2017 sa kabila ng kontrobersya sa relasyon dahil sa kanilang mahigit 30-year age gap, matatag nilang pinili ang isa't isa. Ayon nga kay Niña, love is a choice. Si Cesar Quiambao ay isang self-made billionaire na kilala sa kanyang pambihirang foresight sa negosyo. Siya ang nagmamay-ari ng Stratcom Corporation, isang kilala at respetadong kumpanya sa larangan ng information technology na responsable sa digitalization ng licensing system ng Land Transportation Office. Bukod dito, siya rin ang president at CEO ng Agriculture, Infrastructure and Leasing Corporation o AILC at may hawak ng iba't ibang negosyo. Malaki rin ang naging papel niya sa mga malalaking proyekto tulad ng Metro Manila Skyway Phase 1 at ang Star Tollway, mga infrastrukturang naging mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Noong 2022, gumawa rin ng kasaysayan si Niña nang siya ang maging kauna-unahang babaeng mayor ng Bayambang, Pangasinan kung saan pinalitan niya mismo ang kanyang asawa sa posisyon. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan sila ng isang anak at sa kabila ng mga puna sa kanilang relasyon, napatunayan nilang higit pa sa edad ang tunay na sukatan ng pagmamahalan. 3. Nanette Medvedpo. Sino ba naman ang makakalimot sa isa sa pinakasikat at pinakamagandang aktres noong dekada 90, lalo na sa kanyang iconic na papel bilang Darna? Walang iba kundi si Nanette Medved. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang hinahangaan hindi lang sa kanyang kagandahan, kundi pati sa kanyang talino at advokasya. Dahil mula sa pagiging leading lady, siya ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante at philanthropist. Ngunit kung akala mo doon na lang nagtatapos ang kanyang kwento ng tagumpay, nagkakamali ka dahil matagumpay din siya sa kanyang buhay pag-ibig. Ang lalaking napangasawa niya ay hindi lang basta mayaman, kundi galing sa isa sa pinakamakapangyarihang business empire sa Pilipinas. Ikinasal si Nanette sa business tycoon na si Chris Po, anak ng business magnate na si Ricardo Po Sr., founder ng Century Pacific, ang kumpanyang nasa likod ng mga household brands tulad ng Century Tuna at 555 Sardines. Noong 1999, ikinasal sila sa isang intimate ngunit engrandeng wedding sa South Africa. Ang mister ni Nanette ay ang executive chairman ng Century Pacific Food Incorporated, chairman ng Shakey's Pizza Asia Ventures at may hawak na posisyon sa Arthaland, AB Capital at Maya Bank.
Pinamumunuan niya ang malawak na expansion ng kanilang negosyo na may libo-libong outlet sa buong mundo at bilyong pisong kita, kabilang na ang multi-billion contract sa international brands at award-winning plant-based products. Samantala, hindi rin nagpahuli si Nanette na hindi lamang isang celebrity kundi isa ring mahusay na negosyante at philanthropist dahil from on-screen Darna to real-life hero na siya ngayon. Siya ang founder ng Hope, ang kauna-unahang B Corporation sa Pilipinas na naglalaan ng 100% na kita nito para sa edukasyon, kalikasan at kabuhayan ng mga komunidad. Siya rin ang nagtatag ng Plastic Credit Exchange, ang kauna-unahang global program para labanan ang plastic pollution. Dahil sa kanyang mga advokasya, kinilala siya ng Forbes bilang isa sa Heroes of Philanthropy. Sa kasalukuyan, siya rin ang chairperson ng Po Family habang patuloy na pinapalago ang kanilang mga negosyo at sabay na naglilingkod sa lipunan. 2. Don Zulueta Lagdameo. Nakilala ng prominenteng aktres na si Don Zulueta ang mayamang negosyante at politiko na si Anton Florendo Lagdameo Jr. noong 1996 sa panahong nakararanas na siya ng burnout matapos ang mahabang panahon sa showbiz. Ang kanilang pagkikita ay nauwi sa isang pribado ngunit napaka-eleganteng kasal noong 1997 na ginanap sa Church of the Blessed Sacrament sa Manhattan. Si Anton ay hindi lamang isang negosyante kundi isa ring makapangyarihang politiko. Siya ay bahagi ng kilalang Florendo clan sa Mindanao na tinaguriang Banana Kings dahil sa kanilang malalaking agricultural ventures. Kabilang sa kanilang mga negosyo ang Tagum Agricultural Development Company o TADECO at ang sikat na Pearl Farm Beach Resort. Mga ari-ari ang sumisimbolo sa kanilang malawak na yaman at impluwensya sa rehiyon. Bukod dito, nagsilbi rin si Anton bilang kongresista at naging special assistant to the president. Noong 2022 elections, kinilala rin siya bilang pinakamalaking individual campaign donor ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan umabot sa mahigit 247 million pesos ang kanyang kontribusyon ayon sa COMELEC records. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan ang mag-asawa ng 2 anak. Mula sa pagiging breadwinner na aktres, natagpuan ni Don ang isang buhay na may seguridad, yaman at katahimikan. 1. Asunta de Rossi Ledesma. Hindi naging madali ang pasimula ng love story ng aktres na si Asunta de Rossi dahil 19 na taong gulang pa lamang siya at nasa rurok ng kanyang kasikatan noon nang pakasalan ang mayamang negosyante at politiko na si Juan Carlos Jules Ledesma IV, isang miyembro ng makapangyarihang angkan mula sa San Carlos Negros Occidental. Marami ang tumutol mula sa kanyang pamilya, kabilang ang mga magulang at kapatid na si Alessandra de Rossi. Isa sa mga dahilan ay ang kanilang 22-year age gap. Ngunit pinatunayan nila na hindi hadlang ang mga ito sa kanilang pag-iibigan. Ikinasal sila sa isang civil ceremony noong 2002, ngunit hindi dumalo ang pamilya ng aktres. Makalipas ang 2 taon, muli silang ikinasal sa isang engrandeng seremonya sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati noong 2004. Ginanap ang reception sa Makati Shangri-La Hotel kung saan ginawang mala fairy tale ang venue. Naging talk of the town nga ang magkarbong kasal at hindi maiwasan ang mga haka-haka na umabot di umano sa halos 100 million pesos ang nagastos sa kasal. Pero paglilinaw ni Asunta sa isang interview na mababa ito sa 10 million pesos. Makalipas ang 18 taon ng pagsasama, biniyayaan sila ng isang anak. Dahil sa karangyaan ng kanilang pamilya, matatanda ang naiulat na naninirahan sila sa isang luxury penthouse unit sa Bonifacio Global City, kung saan ayon sa artikulo ng pep.ph, ang halaga ng mga unit sa Essensa ay umaabot di umano sa 9 digits. Pagdating sa yaman, hindi matatawaran ang estado ng kanyang bilyonaryong mister. Ayon sa 2025 SALN, si Jules Ledesma ay may net worth na humigit kumulang 5.8 billion pesos na may kabuuang assets na lampas 6.3 billion pesos, base yan sa report na inilabas ng Rappler.
At yan ang ilan sa mga sikat na artistang nakapangasawa ng mayaman. Mga kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay maaaring matagpuan sa iba't ibang antas ng buhay, mapa-showbiz man o mundo ng negosyo at politiko. Ngunit para sa'yo, sino sa kanila ang may pinaka-inspiring na love story? Sino sa mga nabanggit ang may pinakamarangyang buhay matapos ikasal? At kung ikaw ang papipiliin, may kilala ka pa bang artista na dapat mapasama sa listahang ito? Ikomento mo rin ang iyong opinyon tungkol sa topic na ito. Kung may karagdagan kang impormasyon o may gusto kang isuggest na susunod na topic, huwag kang magatubiling ibahagi ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna magtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.